Sa wakas ay sinabi ng librarian na available ang hinahanap na libro sa huling library na pinuntahan ni na Joy at Enzo. Kaya nagsimula silang suyurin ang shelves ng fiction books section. Kinakabahan ako sa book na yun. Wika ni Joy kay Enzo habang iniiskan nila ang mga spine ng librong nakahanay sa shelf. Hindi ko pa man siya nakikita, nasasense ko na kung gaano siya nakaka-nosebleed. Parang mahihirapan akong intindihin yung 18 kopong-kopong na librong yun. Tumawa ng marahan si Enzo. It's okay. Kapag yumaman ka dahil sa librong yan, then you can call your money hard-earned. She gave a mocking laugh. Ang witty mo. Ay halang minsan nakakaasar ka na eh. Matapos maskan ang titles ng mga libro sa pasilyong yun, ay lumipat sila sa kabilang pasilyo upang doon naman maghanap. Ngunit napatigil sila nang makitang may isang babae at isang lalaki na magkadikit at naghahalikan doon. Nakasandal ang babae. Na-realize tuloy ni Joy kung bakit nang dumako siya sa kabilang side ng shelf kanina ay tila gumagalaw ang parting yun. Yun pala ay nagme-make out sa kabilang bahagi nito. Sa palagay niya ay nasa early 20s ang dalawa. Nang balingan niya si Enzo, ay nakita niyang nakataas ang isang sulok ng mga labi nito. Ang mga kabataan talaga ngayon, masyado mga mapangahas. Pabulong na sabi niya. Dito pa talaga sila nagme-make out. Marami namang private na lugar para gawin yan. Buti nga sila nakatago rito. Wika ni Enzo. Tayo sa harap mismo ng isang painting sa isang open hall area. Natigilan si Joy. Bumalik sa isip niya ang paglapat ng kaniyang mga labi sa gilid ng mga labi ni Enzo at kaagad na nag-init ang kaniyang mga pisngi. Nang makita ang nanunudyong ngiti sa mga labi ng lalaki ay nailang siya. Hindi tayo nag-make out. But the people there thought we were making out the time. Pakiramdam niya ay namumula na ang kaniyang muka. Para kasing na-imagine niya na magkahugpong nga ang mga labi nila ni Enzo. At nagsasalo ng isang walang kasing drubdob na halik. But we were not, okay? Mukhang napalakas ng konti ang kanyang sinabi, kaya tila naistorbo ang dalawang naghahalikan at tumingin sa kanila ni Enzo. Walang pagkapahiyang nababaka sa mukha ng dalawa. Para pa nga siya ang napahiya. Sige lang. Ani Joy, sabay gesture ng dalawang kamay. Ituloy niyo lang, okay lang yan. Making out in public is already acceptable nowadays. Nahuli niya pagngisi ni Enzo. Bumalik nga sa paghalikan ng dalawa. Kaysa muling tudyoin ni Enzo ay sinimulan na lang ni Joy na maghanap ng libro. Sa kabilang shelf naman, pumwesto si Enzo. Habang iniiska ng spine ng bawat libro, ay palapit si Joy sa dalawang walang habas pa rin sa paghalikan. Tumigil siya sa tabi ng dalawa dahil nasasandalan na ng babae ang kasunod na mga librong huli niyang tiningnan ng spine. Hindi niya alam kung mag-excuse siya sa dalawa, ngunit baka siya na naman na mahiya kapag naistorbo ang mga ito. Kaya pinilit na lang niyang silipin ang mga libro na nasa likod ng babae. Hanggang sa manlaki ang mga mata ni Joy nang makita ang spine ng librong nasa ulunan ng babae. Yun ang librong hinahanap nila. Tinangka niyang sungkitin ang libro nang hindi nakakaistorbo. Ngunit malikot ang ulo ng babae. Kaya napilitan na lang siyang kalabitin ng lalaki. Excuse me lang ha. Apologetic na sabi ni Joy. Commercial break muna. Hinga muna kayo. Baka kasi ubos na ang hangin sa mga baga niyo. At mag-collapse na lang kayo bigla dyan. Kukunin ko lang to ha. Hinila niya ang libro sa likod ng ulo ng babae na umiwas nang umabot siya. Itong librong to okay na. Pwede niyo na ipagpatuloy. Thank you. At bumalik nga sa paghalikan ng dalawa. I got the book! Mahinang sabi niya sabay taas sa libro. Ngumiti lang ito. Habang palabas na sila sa pasilyo, ay naramdaman ni Joy ang pagbavibrate ng kanyang cellphone. Tinanggap niya ang tawag. Hello, Badette? Mahinang bati niya. Nandito ako sa library. Hindi ako pwede mapag-usap. Joy! Malakas na tili ni Badette mula sa kabilang linya. Kung makatili parang naipitan. Anong nangyari sa'yo? Joy, kakabasa ko lang sa dyaryo ngayon. May ball na magaganap para kay Kevin. Ball? Napatingin si Joy kay Enzo na bumaling sa kanya.
Halatang nagka-interes ang lalaki sa narinig. Formal dance party, parang sa fairy tale bro. Nag-imbita si Doña Felicity sa ball ng maraming single ladies para pagpilian ni Kevin na isayaw at i-date. Ano ka mo? Napalakas ang tinig ni Joy dahil sa pagkamangha. Shh! Silence please! Malakas na saway ng librarian, nakamukha ni Miss Tapia. Muntik tuloy mabitiwan ni Joy ang cellphone. Sorry. Nasambit na lang niya. Ibinigay niya kay Enzo ang libro upang ito na ang manghiram ng libro sa librarian counter at nagpaalam upang lumabas saglit para ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Badette. Pinanood ni Joy si Enzo habang nagkakabit ito ng club head sa mahabang shaft na hawak. Mukhang sanay na sanay ang binata sa paghawak ng mga kagamitan sa pag-golf. 6:00 pa lamang ng umaga ay naroon na sila sa Alabang Country Club. Pupunta raw doon si Kevin mamayang 8:00 upang mag-golf. As usual, nalaman yun ni Enzo mula kay Kevin na nakakausap nito tuwing pumupunta sa bar na pinagtatrabahuhan ni Enzo. Mukhang kinakasihan sila ng kapalaran dahil nakapasok sila sa country club na yon na eksklusibo sa members kahit hindi sila miyembro. Ang sabi ni Enzo, member daw doon ang boss nito sa pinapasukang bar at nakiusap daw si Enzo sa boss na gamitin ang membership ng boss at makapasok sa country club bilang guest nito. Nakasuot sila ng outfit na pang-golf at umarkila ng golf equipment sa club. Bago dumating si Kevin ay kailangan marunong nang mag-golf si Joy kahit papano. Ang plano nila ni Enzo, magtatago ito mamaya at hahayaan siyang maglaro ng golf mag-isa. Tapos i-approach niya si Kevin and try to play with him. At doon na niya sisimulang magpa-cute kay Kevin at i-bring out ang tungkol sa paboritong libro ng binata upang magka-interes ito sa kanya. Kung magiging maganda ang una nilang pagtatagpo, malaki ang chance na siya ang piliin ni Kevin sa ball. Nang sabihin ni Joy kay Enzo ang tungkol sa magaganap na ball sa 1 linggo, ay sinabi ng lalaki na kailangan magtagpo muna sila ni Kevin bago ang party. Kung magiging magandang impression sa kanya ng heredero, ay baka imbitahan siya ng huli sa ball at piliin siya nito. Kung hindi naman siya imbitahan ni Kevin, ay nangako si Enzo na gagawa ng paraan upang makapasok sila sa venue ng party na yon. Mag-gate crush daw sila kung kinakailangan. Tumayo si Enzo at pumesto sa ilalim ng driving range. Nang itira ni Enzo ang bola ay pumasok agad yun sa hole na more or less ay 2 dipa ang layo sa kanila. Wow! Manghang sambit ni Joy. Paano mo nagawa yun? Bakit nga pala marunong ka mag-golf? Huwag mo sabihing nagtrabaho ka rin sa golf course dati? Hindi naman. Back in Australia, I used to play golf. Teenager pa lang ako, nag-golf na ako. I see, kung sabagay. Dito lang naman yata sa Pinas hindi afford ng mga hindi mayaman ng pag-golf. Mayayaman lang ang karaniwang naglalaro ng golf dito. Hey, are you with me? Untag nito sa kanya. Hindi na itinago ni Joy ang nadaramang pag-aalala nang tumingin sa binata. What's wrong? Kinakabahan ako. Don't be, kaya mo yan. Kailangan mo lang naman na matuto ng basics. Hindi mo naman kailangan maging magaling dahil hindi ka naman magpapanggap na pro. Hindi sa golf. Kinakabahan ako na baka hindi ako pansinin ni Kevin. Pag in-approach ko siya mamaya. Kinakabahan ako na baka kahit nakapuslit tayo sa pagpasok sa ball, hindi akong piliin niya at ibang mapili niya. Do you still want to do this? Oo naman, nandito na tayo eh. If you fail, huwag mong kalimutan na marami kang kalaban. Teka nga, magkakaroon ka ng 500,000 pesos sa akin kapag ako ang pinakasalan ni Kevin. Kaya dapat hindi mo ako dinidiscourage. Dapat pinapalakas mo loob ko. O baka ikaw mismo walang tiwala na magugustuhan ako ni Kevin? You are beautiful and interesting. Hangal si Kevin kapag hindi ikaw ang pinili niya. Baka naman sinasabi mo lang yan dahil sa 500,000 pesos. I'm saying that because I myself would choose you if I were him. Natigilan siya tumitig dito. Would he really choose her himself? Binobola lang ba siya ng lalaki at pinapalakas ang kanyang loob? Pero bakit ganun ito makatingin? Thank you sa vote of confidence. Maasahan ka talaga. Pumwesto na siya sa driving range at sinubukang gayahin ang paghataw na ginawa ni Enzo kanina na tinawag nitong half swing. Okay ba?
Medyo lagyan mo pa na konting force. Paano? Ganito? Inulit niya ang paghataw ng invisible ball. Pumwesto sa likuran niya si Enzo at ibinalibot ang mga braso sa kanya. Napalunok si Joy nang maging aware sa pagdidikit ng mga katawan nila ni Enzo. Ramdam niya ang init ng mga palad nitong nakadikit sa likod ng kanyang palad. Tila hindi nagre-register sa utak niya ang mga sinasabi ni Enzo tungkol sa tamang pag-grip at stance sa pag-swing. At nang tangkain niyang tingnan ang lalaki, ay halos magdikit ang mga mukha nila. Saglit pa niyang nasalubong ang mga mata nito bago pumaling paiwas. Ramdam niya ang pagdapyo ng mainit at mabango nitong hininga sa kanyang pisngi. Naiilang siya sa pagkakalapit nila ng husto, ngunit tila gusto niya ang pakaramdam na dulot nun. Do you believe it? Hindi makapaniwala ang wika ni Joy kay Badet nang dumalaw ang kaibigan sa bahay niya upang makibalita sa progreso ng kanyang misyon. Talaga kinausap ako ni Kevin! Halata ang excitement ng kaibigan. Grabe bro, ikaw na! Hindi rin inasahan ni Joy na papansinin siya ni Kevin. Nang lapitan niyang lalaki na nag-iisang dumating ng bandang 8:00 ng umaga kahapon. Hindi siya nakilala ni Kevin bilang ang babaeng tabingi ang harapan sa bar noon. Nangyayaan niyang lalaki na makipag-compete sa kanya ay pumayag ito. Nagkwentuhan sila ni Kevin habang naglalaro sa malaking field ng Alabang Country Club at naipasok niya sa usapan ang tungkol sa librong paborito ng binata. Halatang nagustuhan ni Kevin ang topic nila tungkol sa libro. Hanggang sa magtanong na ang lalaki tungkol sa kanya. Mukhang nagka-interes ang heredero sa kanya. In fact, tinanong pa nga ng binata kung kailan siya babalik sa country club. Gusto raw uli nito na mag-compete sila sa golf. Nag-work ang plano nila ni Enzo. May chance na siyang mapili ni Kevin kapag nagpakita siya sa lalaki sa ball. Hindi naman pala kailangan ng mga wonder-wonder para kausapin ka niya. So, kailan ang date niyo? Hindi niya ako niyaya ng date, pero magkikita ulit kami next Sunday sa country club. Talaga? Pero nang makausap mo siya, sa palagay mo, may chance na ma-inlove ka talaga sa kanya for real? Siguro, mukha namang okay siya kausap. Baka pag nakilala ko pa siya, ma-fall ako sa kanya. I'm sure, kapag nalaman ng mga kapatid mong hilaw na nakalaro mo sa golf si Kevin, iuumpog na mga yun ang ulo mo sa pader. Paano pa kaya kapag naging jowa mo ng herederong yun? Malamang mag-attempt na kung ano mga bruha. Attempt lang? Kasi kapag kinasal kayo ni Kevin, dun pa lang talaga sila magpapatiwakal. Nagtawanan sila. Okay yung gwapong bartender na partner in crime mo ah. Ang galing dumiskarte. Pasalamat talaga yun, may asawa na ako. Kung wala, naku, pinikot ko na yun. Gwapo na madiskarte pa. Kung hindi lang kailangan mong masampal ng perang yung mag-iinan na yun. Sasabihin kong kayo na lang sana ni Enzo eh. Ha? Ako? Oo, ikaw. May iba pa ba akong kausap dito? Hay, wag mo nga akong tuksohin kay Enzo. Umilap ang mga mata niya. Naalala niya ang eksena kanina sa driving range, kung saan halos yakap siya ni Enzo habang tinuturuan ng tamang pag-pitch ng golf ball. Kakaiba talaga ang pakiramdam niya ng mga sandaling yun. Hindi sumagot si Badet, ngunit sa gilid ng mga mata ni Joy ay alam niyang tinititigan siya na kaibigan. At nang muling salubungin ang mga mata ng kaibigan, ay nasilip niya ang pagdududa sa mga yon. Bakit naman kasi kailangan niya maging unis? Teka nga, huwag mo sabihing nai-inlove ka na kay Enzo. Ano ba sinasabi mo? Hindi no? Nako Joy ha, huwag kang mai-inlove kay Enzo. Kahit gaano pa kahat yung tao, alalahanin mo may mission ka. Pag si Enzo ang pinatulan mo, wala na. Para mo na rin binigyan ng katuparan ang sumpa ng wicked stepmother mo. Hindi mayaman si Enzo. Lalo ka lang nilang aalit pustahin dahil nauwi ka lang sa isang bartender. Alam ko yun no? Ngumiti si Joy nang bumukas ang pinto ng bahay nang tinutuluyan ni Enzo. Ngunit unti-unti ring nalusaw nang makitang walang suot na pangitaas na damit ang lalaki. Hindi na iwasang maglakbay ng kanyang mga mata sa malapad na dibdib at washboard stomach ng lalaki. Hanggang sa mabasa niya ang Calvin Klein waistband ng undergarment ng lalaki. Panis na panis talaga lahat ng male underwear models ng Calvin Klein kay Enzo sa mga oras na yun. Hi. Hi. Hiniling niya sa isip na sana ay hindi nito napuna ang pamumula ng kanyang pisngi.
Nagpunta ako para dalhan ka ng food. Nasabi mo sa akin na gusto mo matikman ang luto ko, di ba? Nice. Pero hindi mo sinabi pupunta ka. Nag-text ka lang para tanungin kung nasan ako. Kasi nga gusto kitang sorpresahin. Pero ako nasorpresa sa abs mo. Come inside. They look and smell delicious. Siyempre, ako nagluto eh. Isa-isang ipinakilala ni Joy ang sinigang na baboy, kalderetang baka at adobong pusit. Magaling ka nga magluto, ang sarap. Do you think magugustuhan ni Kevin ang luto ko? So, dinalhan mo lang ba ako ng food para tanungin kung sa palagay ko na magugustuhan ni Kevin ang luto mo? Hindi ko naman alam ang panlasa niya, you know? Naasiman ba si Enzo sa sinigang? Kaya tila biglang umasim ng bahagya ang timpla nito? Hindi ito naman. Dinalhan kita ng food dahil gusto kong mag-thank you sa ginawa mo. Para magkaroon ako ng chance na makausap si Kevin. At saka celebration na rin natin dahil nagsisimula ng mag-workout ang mga plano natin. You don't have to thank me. May kapalit na 500,000 to, remember? Sabi ko nga. So, now that you two actually talk, did you feel anything like an instant crush or something? Yung sigurong feeling na pwede ko siyang magustuhan sa susunod. Meron. Really? I told you I will do everything to make him happy as his wife. I will try to love him, for real. What if someone who is way richer, as handsome or probably more handsome than Kevin, na nagpakilala sa iyo in the scene and pursue you, would you forget about chasing Kevin? Natahimik siya. Bakit kailangan siyang tanungin Enzo ng ganon? Ganun ba talaga kamukhang pera ang tingin nito sa kanya? Bakit kailangan mo kong tanungin ng ganyan? Is that a test to see how greedy I am for money? Bumuntong hininga ito. I'm sorry, just forget that I ever said that. Yes. Common sense na lang. Someone richer and more handsome ka mo? At ako pa mismo ang pinupursue? Hindi ko na kailangang habulin pa at gumawa ng paraan para magustuhan niya. I don't love Kevin yet anyway. So lilipat ako dun sa taong yun. Ngumiti siya at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Wise ka nga. Hindi ka man lang ba muna magbibihis? Hindi nakatiis na tanong ni Joy nang maupo sila ni Enzo sa couch. Why? May epekto ba sa itong katawan ko? Tila biglang mapanudyo ang naging tingin nito. Ha? Hindi no? Nag-aalala lang ako sa'yo, baka sipunin ka. Napakainit ng panahon ngayon, kaya wala akong damit. And yung aircon ko naman, hindi nag-work. Actually, before you came, I was only in my boxers. Ganun ba? Pero kung ang kahubdan ko ay nakakapekto sa'yo, magdadamit na lang ako. Hindi ako naapektuhan sa parang gusto mong isipin. Really? So maybe I should just mag-boxers na lang kaya ako? No! Ngumisi si Liam. Uwi na nga ako. Hay, niloloko lang kita ang pikon mo. Saglit, kukunin ko lang yung damit ko. Bumalik na sa pagupo si Joy at habang hinihintay ang lalaki, ay inabot niya ang remote control ng TV at binuksan yun. Nilipat-lipat niya ang channel ngunit wala roon ang kanyang atensyon. Ay, umayos ka Joy. Huwag ka maapektuhan sa abs niya at sa hawak niya at sa ngiti niya. Hindi ka pwede magkagusto sa lalaking yan. Hindi pwede, kahit gaano pa siya kahot. Biling niya sa sarili. Sa Disney Channel niya inihimpil ang channel ng TV dahil palabas ang cartoon show na Cinderella. Napangiti siya na makitang isinasayaw ni Prince Charming si Cinderella sa gitna ng maraming kababaihan sa bulwagan ng palasyo. Gustong-gusto niya ang eksenang yun. Come to think of it, halos magiging ganun ang eksena sa dance ball. May isang babaeng pipiliin si Kevin na isasayaw nito. Kailangang maging siyang babaeng yun. Nagkunwari si Joy na engross sa pinapanood kahit naramdaman niya pagtabi sa kanya ni Enzo sa couch. Sa wakas, may suot na rin itong damit. Do you still believe in fairy tales? Tila naaaliw na tanong ni Enzo. Yes, in fact, piling ko ako si Cinderella sa totoong buhay. Bakit naman? Because I'm about to be a princess. Sa ball, ako ang pipiliin ni Kevin at dadalhin niya ako sa palasyo niya. Really? Yeah, kailangan akong piliin niya. Ako ang pipiliin niya, di ba?
Sure, sisiguraduhin natin ikaw ang pipiliin niya. Tahimik na umiinom ng whiskey si Victor sa bar ng penthouse ni Kevin. Inilapag ng kaibigan ng roasted pork ribs sa bar counter na pulutan. Hey, bakit tahimik ka yata? No, I'm just thinking about something. Are you wavering? Tanong ni Kevin na matamang nakatitig sa kanya, na tila binabasa ang kanyang isip. Wavering? What are you talking about? Sa plano mo kay Joy. Victor snorted. What? Why would I waver? I don't know. You tell me. I'm not wavering, okay? Baka lang kasi masyado ka nang nag-enjoy na kasama siya. I can't blame you. Joy is indeed charming, and so easy and fun to talk with. Kahit na masaya siyang kasama and seems nice, she's still a gold digger. Are you telling me that you're not starting to like her? Why would I? Why would I like a gold digger like her? She's the kind of woman I avoid in Australia. She's like Christy. Are you sure? May munting pagdududa sa tingin ni Kevin. Yeah. Well, maybe I find her attractive. But I wouldn't want to be romantically involved with a woman like her. Mabilis niyang nilagok ang alak. And if she's not a gold digger, would you want her to be your girl? What the? Alright, hindi na ako mangungulit. So tuloy ang plano natin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit hindi kaagad siya nakasagot. Was he indeed wavering? Well, pick her at the ball. And what about your plan to make her fall for you? Tuloy-tuloy pa rin ba? I don't know, man. I don't think she'll ever choose love over money. You think so? Halatang nag-isip ang kaibigan. Naiisip ko lang bakit kailangan ni Joy na magpakasal sa akin para sa pera, kahit na hindi naman siya ganun kahirap. Hindi tinuloy ni Victor ang pagsimsim ng alak. At agad naman niyang tiningnan si Kevin. What are you talking about? Ang kwento niya kasi, dun sa namatay niyang father, nagmamay-ari ng food trading company called RVS. And she graduated from LaSalle. Ang De La Salle University, isa sa pinakamahal na school sa country. Natigilan siya. Hindi yung sinabi sa kanya ni Joy. Ngunit kaagad din niyang na-realize kung bakit hindi yung sinabi sa kanya ng dalaga. Or is she only bluffing? Yeah, maybe. Dahil gusto niya ma-impress ka. At siguro nagmaskara siya sa totoo niyang, para maitago yung totoo niyang intensyon. Of course. Dahil kapag nalaman mo mahirap lang siya, and only after your money, you'd never talk to her. That's why she did that. Maybe sasabihin niya ang lahat sa'yo ng totoo kapag talagang nagkagustuhan na kayo. Cause by that time, may hihirapan ka nang i-let go siya and you'll have no choice but to forgive her for lying. I see. Scheming, ha? Scheming, really. A scheming Cinderella. Who painted the Creation of Adam? The one located on the ceiling of the Sistine Chapel in Vatican? Michelangelo. Mabilis na tugon ni Joy sa tanong ni Enzo. Habang naglalakad sila sa gilid ng daan, ay naisipan ni Enzo na reviewin siya tungkol sa kanyang mga napag-aralan. How about The Starry Night? Vincent van Gogh? The Scream? Edvard Munch? How about the painting that inspired Einstein's theory of relativity? The Persistence Memory by Salvador Dali. Ngumiti si Enzo. Good, I'm impressed. Well, I told you, kabisado ko na. Really? You're not cheating, are you? Cheating? Paano naman ako mandadaya? Let me see. What are you doing? Checking your palm. Baka may nakasulat dyan. Wala akong isinulat dyan. Well, then good job. Hey, untag sa kanya ni Enzo. Bahagya pa siyang napapitlag. Yes? Are you with me? Yes, I'm with you. In fact, hawak mo pa nga ang kamay ko. Ngumiti lang si Enzo. Hindi man lang ba nasorpresa ang lalaki na hindi nito namalayang hawak pa rin ang kamay niya? O baka naman sinadya nito yun? I myself would choose you if I were him. Biglang umalingaw-ngaw sa pandinig ni Joy ang binanggit ni Enzo noong nasa country club sila.
Would he really? She shook her head. Falling for him meant messing up her own plans. I like your hands. Masarap ka holding hands. Napatingin si Joy kay Enzo at nasa lubong ang mga mata nito. Kung makatingin ang lalaki, parang kung paano tumingin ang isang lalaki may pagtingin sa isang babae. Nag-iwas siya ng mga mata at ibinalik ang tingin sa daan. Kahit pinipilit ikaila sa sarili, ay alam niyang kinikilig siya. In fact, kung kukunin ulit ni Enzo ang kaniyang kamay sa mga oras na yon, may pakiramdam siyang hindi siya tatanggi. Kaya naman tila may pumiksi sa loob ng kaniyang dibdib nang biglang kunin ni Enzo ang kaniyang kamay. Ngunit nagtaka siya nang hilahin siya ng lalaki patungo sa kung saan. Bigla ay halos tumatakbo na sila. Bakit tayo tumatakbo? We need to hide somewhere. Why? Hindi sumagot ang binata. Hinila siya nito papasok sa isang eskinita at nagtago sila sa likod ng isang pader na may pinto sa tabi. Isinandal siya ni Enzo sa pader at sumanyas na huwag siyang gagawa ng ingay. Pagkatapos ay sumilip sa gilid ng pader na harang. Hindi nakagalaw si Joy. Hindi niya alam kung alintana ni Enzo na masyado silang malapit sa isa't isa habang may sinisilip sa gilid ng pader. Ngunit siya damang-dama ang pagdidikit ng kanilang katawan. Gayunpaman ay wala siyang balak magreklamo. Busy pa siya sa pagsamyo ng bango nito at pag-savor ng masarap na pakiramdam na dulot ng pagkakalapit nila ng husto. Napalunok si Joy nang dumako ang tingin ng binata pababa sa kanyang mga labi. Kitang-kita niya sa mga mata ni Enzo ang pagnanais na hagkan siya. Napapitlag si Joy nang biglang may mag-slide na pinto at bumungad ang isang matandang babaeng mukhang masungit. Ay naku po mga bata kayo! Dito pa kayo naggaganyan sa tapat ng pinto ko! Sasabihin sana ni Joy sa matanda na hindi sila naggaganon ni Enzo. Ngunit inunahan siya ng huli sa pagsasalita. Sorry po. Are you hiding from someone? May utang ka ba? Ha? Kaya may taong humahabol sa'yo. May utang ka? Ngumisi ito. I remember, yan din yung tinanong ko sa'yo when you tried to hide from someone at the art exhibit. And I also remember you didn't answer me. Fine, hindi na ako magtatanong. And I also remember that you kissed me. So I should have also kissed you a while ago para quits. Hindi nakahuma si Joy. Kung hindi ba umeksena ang matandang masungit, ay hahalikan siya ni Enzo? Napangiti si Joy na makitang nasa display panel pa rin ng Prada outlet sa Greenbelt, ang silver shoe na may glass-like bottom at heels na gustong bilhin a few weeks ago. Dinampot niya yun na tinitigan. Mula nang makitang sapatos ay sumubok siyang maghanap ng ibang brand na mas mura. Nakatulad nun ngunit wala siyang nakita. Kaya binalikan niya ang sapatos. Handa na siyang bilhin ng sapatos kahit mahal. Isusot niya yun sa ball. Hindi na kailangan ni Enzo na gumawa ng paraan para makapag-gate crush sa pagtitipon. Dahil mayroon ng hawak na invitation si Joy na mula mismo kay Kevin. Kahapon nang muli sila magkita sa golf club ay naging maganda ang pangyayari sa golf date. Mukhang nag-enjoy si Kevin sa kwentuhan nila. Ganun din naman siya. Kevin was not as boring as she thought he was. Sa palagay niya, hindi mahirap mahalin ang binata. She was relieved. Sa totoo lang, nagigilty siya na kailangan niyang gamitin si Kevin sa kanyang paghiganti. Kahit pa ang balak niya ay tumbasan sa pag-aalaga at pagiging mabuting may bahay, ang paggamit sa binata, ay alam niyang hindi yun tama. Out of the blue ay biglang pumasok sa isip ni Joy si Enzo at ang damdaming kumikiliti sa kanyang dibdib tuwing naiisip ito. Marahil ay malakas ang atraksyon na kanyang nadarama para kay Enzo. Ngunit hindi naman siguro pag-ibig yun, kaya maiaalis pa sa dibdib. Kapag naging magnobyo na sila ni Kevin, ay hindi nakasama pa si Enzo. Makakalimutan din niya ang nadarama para sa huli. At that point, mataas ang success rate ng scheme ni Joy. Ramdam niya na interesado sa kanya si Kevin. Nakabili na siya ng isusuot na evening gown. Sapatos na lamang ang kanya kailangan. She would be a princess. Bumuntong hininga siya. Bakit bigla-bigla ay tila nagiging diskumpiyado siya sa huling mga salitang naisip? Babalingan na sana ni Joy ang sales staff na nakaantabay sa kanya nang biglang may humablot sa sapatos mula sa kanyang mga kamay. Napanganga siya sa pagkabigla nang makita si Mickey na nakaigkas ang kilay. Anong ginagawa ng isang hampas lupa sa Prada?
Pangalipusta ni Mickey. Lumipat ang tingin ni Joy kay Misty na may bitbit na shopping bags. Nakasmirk ang babae habang nakatingin sa kanya. Well, siguro nga kasi namimiss niya ang buhay prinsesa. Kaya nagpunta siya rito para kahit man lang mahima sa mamahaling sapatos na hinding-hindi na niya mabibili kahit kailan. Nagtawanan ang dalawa. Naniga sa mga panga ni Joy. Gusto sana niyang patulan ng dalawa, ngunit ayaw niyang lumabas na hindi edukada kapag pinag-umpog ang ulo ng mga ito sa loob ng Prada shop. Kaya pinilit na lamang niyang huminahon. Ibalik niyo sa akin yan. Mahinahong sabi niya. You can't afford this, sis. Sabi ni Mickey. Just in case you don't know, these shoes cost 40,000 pesos. Doon ka nalang bumili sa Divisoria. Hey, why are you calling her sis? Sita ni Misty. Nakakahiya. She's not our sister. She's not our sister, okay? Turo ng babae kay Joy. I can't afford that shoes. Baling niya sa sales staff. Please, bigyan mo ako ng size 8. No! Awat ni Misty. Kinuha ng babae ang sapatos na hawak ni Mickey. Bigyan mo rin ako ng ganito sapatos, size 9. I'm going to wear this at Kevin's ball. Expected na ni Joy na dadalo ang kambal sa pagtitipon dahil alam niyang hindi papayag ang dalawa na hindi makasali sa pagpipilian ng heredero. Invited man o balak mag-gate crash ng dalawa, wala na siyang pakialam. Ang hindi niya matanggap, gusto talaga siyang galitin ng magkapatid. Dahil pati ang sapatos na gustong-gusto niya, gustong kunin ng mga ito. Okay ma'am, i-check ko lang kung may size 8 at 9. No! You don't understand. Ayaw ko nang pareho kami ng babaeng nilang sapatos. Kung ayaw mo naman pala, edi wag kang bumili. Ako ang nauna rito at unang nakakita ng sapatos na yan. Ako rin ang unang nagsabi sa sales staff na bibili ako. Kaya kung ayaw mo magkapareho tayo, mamili ka na lang ng ibang design ng sapatos. No! Asik ni Misty. Akin dapat ang sapatos na yan dahil lagi ako ditong bumibili ng mga damit, bags at mga sapatos pa. Suki nila ako. Diba, ako dapat ang pinaprioritize nila kaysa sa'yo na isang pair of shoes lang ang afford bilhin. At mukhang 3 buwang budget mo pa para sa pagkain ng pambibili mo. Right! Mawawalan kayo ng valuable customer kapag siya ang pinagbilhan nyo. Excuse me ma'am. I'm afraid to say that ang stocks lang natin ay size 9. Parang may dumagan sa dibdib ni Joy nang marinig ang sinabi ng store manager. Nakita niya ang nakakainis na ngiti ni Misty at ang aasar na ngiti naman ni Mickey. Humingi ng paumanhin sa kanyang sales staff. At inalok siya na pumili na lamang ng ibang design ng sapatos. I told you, hindi bagay sa iyo ang Prada. I agree. Stop pretending to be rich. Joy, nagtawanan ang dalawa. Maybe I'm not rich anymore. But who knows? Malay mo isang araw, bigla ako maging mayaman. Tapos, bigla niyo na lang akong kainggitan. You wish! Dream on, girl! Pinanatili ni Joy ang ngiti at humakbang na palabas ng store. Tumigas ang kanyang anyo nang makalabas na ng Prada. Lalong pinagtin ng engkwentrong yun ang pagnanais niyang maging asawa ni Kevin. Ang akala ni Joy ay hindi na niya iiyakan ang kanyang kapalaran. Dahil nakakakita na siya ng pag-asa na makakabangon sa kinasasadlakan. Ngunit ang mapadpad sa puntod ng ama pagkatapos ng engkwentro nila ng mga kapatid, ay napaiyak siya nang isumbong sa kanyang daddy ang ginawa ng mga anak nito sa kanya. Bakit ganun sila, dad? Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Bakit kailangan nila akong kutyain at ipahiya na ganun? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kahit ipinagpaubaya ko na sa kanila ang manang nakuha ko sa iyo, mukhang pera pa rin ang tingin nila sa akin. I disclaim my inheritance just to prove them that I'm not after your money. But they still think that way. Alam mo yun, daddy, diba? Alam mo hindi ako mukhang pera. I never ask you for anything other than your parental love. Kaya lang ako nagtiis na makasama sila sa isang bubong. Kahit wala silang ginawa kundi ang kutsain ako ay dahil sa iyo, daddy. Dahil alam kong nakikiamot lang ako sa pagmamahal at atensyon mo. Alam ko ang lugar ko at alam mo kahit kailan. Hindi ko pinagtangka ang agawin ka sa kanila o pasamain sila sa tingin mo. Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan
kung bakit gano'n na lang ang galit nila sa akin. Hindi ba nila maintindihan na kailangan ko lang talaga ng isang ama? I'm sorry, Daddy. I'm sorry but I hate your wife and your twins. Ayoko na sanang sabihin sa iyo ang sinabi sa akin ni Tita nang huli kami magkita. But I think you need to know. Isinumpa niya ako, Dad. Isinumpa niya na maghihirap akong parang daga at hindi ako magiging masaya habang buhay. Ayokong hayaang magkakatotoo yun. Kaya I'm sorry, Dad, if I have to do something weak just to block the curse. Ayokong hayaan na lang na pagtawanan at kutsain nila ako habang buhay. I want to prove them that I won't be miserable forever. And the only way to prove them is to become rich. Richer than them. Richer than you were, Daddy. At ito lang ang parang naisip ko. I need to marry Kevin. Alam ko masasaktan ang mga anak mo dahil patay na patay sila kay Kevin. Pero naisip ko na kung napapang-asawa ko siya, hindi ko lang mapapatunayan sa asawa mo na hindi ako maghihirap na parang daga. May inggit pa sa akin ang mga anak mo dahil nakuha ko ang lalaking pinaka-aasam nila. I'm really sorry, Dad. I know it's wrong, but I have no choice but to do wrong. I need Kevin. I need him to save me from this mess, even though I do not love him. But I will try to love him and be happy with him. I don't want to feel miserable for the rest of my life, Dad. Sana maintindihan mo ginagawa ko. Sana wag ka magalit sa akin. Daddy, I don't want to do this, but I have to. I just have to. Please understand. Please, don't be mad at me. Matagal na sandaling nakayuko si Joy at hinahayaan lang ang pagtulo ng mga luha. Hanggang sa mahimasmasa na siya at magpasyang umalis. Ngunit nang tumayo na upang umakmang aalis, ay napahinto siya nang may malingon ng isang taong nakatayo sa damuhan, isang dipa ang layo mula sa kanya. Enzo? Natitigil ang sambit niya. Nakalarawan sa mga mata ng binatang simpatsya. Ibig sabihin narinig nito ang kanyang mga sinabi sa kanyang ama. Why didn't you tell me your story? Mula sa pagtitig sa bote ng beer, inilipat ni Joy ang tingin kay Enzo. Nakatabi niya sa couch sa bahay nito. Do you want to drink with me? Maaari siyang tumanggi ngunit hindi niya ginawa. Wala na rin namang saysay kahit tumanggi siya. Alam na ni Enzo ang kanyang sikreto, kaya pumayag siyang sumama rito. Ang sabi ni Enzo ay kasalukuyan itong nasa Greenbelt nang makita siyang papasok sa Prada. Hindi pumasok ang lalaki at pinagmasdan lamang siya mula sa labas ng store. Mula sa salamin nakita nito ang paglapit ng dalawang magkamukhang babae sa kanya. Nahulaan ng lalaki na may tensyong nagaganap. Gayunman ay hindi ito pumasok dahil nakikita naman ito na kaya niyang harapin ng dalawang babaeng kasagutan. Pagkalabas ni Joy ng store ay sinundan daw siya ni Enzo nang mapansin ng huli na tila umiiyak. Gamit ni Enzo ang lumang kotse ng kaibigan nito. Madaling nasundan ng lalaki ang kotse niya na papunta sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Dahil hindi mo ako maaasahan, na basta nalang sabihin ang buhay ko kung gaano ito ka miserable. We're partners in crime, although hindi pa ganun katagal, pero may pinagsamahan na tayo. You should have told me that you're not really a gold digger. I'm still a gold digger because I still need Kevin's money. But you don't want his money. There's a difference between need and want. I'm sorry, I didn't figure you could have a tough life. I mean, you were always cheerful. I didn't realize you could be hiding something really sad. I told you once, I am like Cinderella. Pero hindi mo naman nabanggit sa akin na may stepmother ka and meron ding stepsisters na masusungit. And you lost your father. Or adoptive father, for that matter. Pero sinabi ko nga sa'yo, I needed a prince to save me. What if another prince came to save you? Would you let him? Ha? I only need Kevin. Alam mo kung bakit, hindi ba? Gusto kong mainggit sina Mickey at Misty dahil mapapasa akin ang prinsipeng pinakamamahal nila. Bumuntong hininga si Enzo na tila ba na-disappoint pagkatapos ay lumagok ng beer. Hey!
What's wrong? May problema ka rin ba na gusto mong i-share? Yung humahabol sa'yo. Don't go to the ball. Ha? What? Why? Hindi ka ang pipili ni Kevin. He is. Binigyan niya ako ng invitation. Teka nga, iniinsulto mo ba ako? I'm not. Sigurado ako na ikaw ang pinaka magandang babae sa gabing yun. Kaya lang, walang planong pumili si Kevin sa gabing yun. Nag-iwas ito ng tingin. What are you talking about? Paano mo nalaman yan? Did he tell you about it? Dahil mahal pa niya ang ex niya. Obsessed siya dito. So kahit na magpakasal siya kahit kanino, dahil lang nape-pressure siya. Gawa nga lang ng kanyang mga magulang. Sa tingin ko, hindi niya mapag-aaralan na mahalin ang asawa niya. Gagawin ko ang lahat para mahalin ko siya at mahalin din niya ako habang magkasama kami. Paano kung hindi ka mag-succeed? Then it's okay. I just need him for revenge anyway. Hindi kailangan mahalin niya ako. Kailangan lang niya akong pakasalan. At sa tingin mo, magiging masaya ka na kapag nakaganti ka na? Yes. Short-lived happiness. Sa tindi ng mga pinagdaanan mo sa buhay, you deserve to be truly happy, Joy. Just like Cinderella. You deserve to live happily ever after. Diba, nabuhay siya ng masaya dahil sa pag-ibig. Not because of how her stepmom and stepsister suffered after she became a princess. Pumatak ang mga luha ni Joy. Naramdaman niya ang paggagap ni Enzo sa kanyang kamay. Nang balingan ng binata, nakita niya ang pinaghalong simpatsya at tenderness sa mga mata nito. If you forget about revenge, you will find true happiness. Kevin, don't pick her. Utos ni Victor. Pick who? Halata sa tinig na nagising niya ang kaibigan mula sa pagtulog. Si Joy. Huwag mo siyang pipiliin sa ball. What the? Ginising mo ako para lang sabihin yan? I'm sorry. Kailangan ko lang sabihin. I couldn't wait for tomorrow. Bakit ba? Basta wag mo siyang piliin. I changed my mind. Hindi ko na siya gustong turuan ng leksyon. Oh, bakit naman bigla na lang nagbago ang plano mo? Nalaman kong hindi talaga siya masamang tao. She's not after your money. She means no harm. Then, ano mga plano niya? Basta, ginising mo ako para dyan. Para lang sabihin na hindi siya masamang tao. Bumuntong hininga si Victor. Marahil ay kailangan talaga niyang sabihin sa kaibigan ang istorya ng buhay ni Joy. Upang tunay na maunawaan ni Kevin kung bakit ginagawa ng babae ang scheme na yon. I see. Diba, biktima lang siya. Hindi niya gusto ang ginagawa niya. Kaya lang kailangan niyang gawin. Basta, stick to your original plan. Huwag mo siyang piliin. Wala kang pipiliin kahit sino. Are you, by any chance, falling in love with her? What? Natigilan si Victor. Love? Was he in love? All he knew was that he wanted to protect Joy from those people who loved to hurt her. He wanted to save her from marrying a guy she did not love, just to exact revenge. And also he wanted to kiss her, so badly. Noong hinila niya si Joy upang magtago dahil nakita niya ang isang sikat na Australian journalist at nangambang mamukhaan ng lalaki ay aware siya sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. He would have kissed her senseless if only they weren't interrupted by a grumpy old lady. You heard me? Just do what I say. Scrap the plan. I will pick her. I want to pick her. What? I think I like her. I want to get to know her better. Lalo na ngayong nalaman ko na hindi naman pala siya masamang babae. Now, if you'll excuse me, I need to go back to sleep. Good night. What? Wait! No! Itinapon niya ang cellphone sa kama at sinapo ang ulo. Kevin liked Joy now. Nagustuhan ng kaibigan niyang dalaga sa 2 beses na pagkikita at pag-uusap na mga ito. Pakiramdam ni Victor ay hindi niya kayang makita na isinasayaw ng kanyang kaibigan si Joy. Iniisip pa lamang ang tagpong yun ay parang may kamaong paulit-ulit na sumusuntok sa dibdib niya. So, was he in love?
Kumunot ang noon ni Joy nang buksan ni Enzo ang passenger seat ng lumang kotseng minamaneho nito papunta sa bahay niya upang sunduin siya. Where are we going? I'll take you to my castle. Sa fantasy world sa Lemery, Batangas siya dinala ni Enzo, kung saan mayroong nakatayong isang palasyo bilang pasyalan. Nararaanan ni Joy ang palasyong yun dati, ngunit hindi niya sinubukang puntahan ni isang beses. Inalok ni Enzo ang kamay sa kanya. Tara na, mahal na prinsesa. Pumasok na tayo sa aking palasyo. This is so nice. Parang totoong palasyo nga. How did you find out about this place? On the internet. At paano tayo nakapasok dito? Ang alam ko, for members only to. You know me, diskarte. Right. So, bakit mo ko dinala rito? Because I wanna dance with the princess. May I, Princess Joy? Well, kailangan mo munang hingi ng basbas ng aking inang reyna at ang mga hari. Alright. Mahal na hari at mahal na reyna. Gusto ko pa sanang hingi ng permiso nyo na may sayo ko ang mahal na prinsesa. Hindi napigilan ni Joy ang mapahagikik. Nang muling inilahad ni Enzo ang kamay, ay ibinigay niya rito ang kaniyang kamay. Oh, you know how to dance the royal dance, ha? That's because I'm a prince. And you are my princess. Sige, sasakyan ko ang trip mo, Prince Charming. Don't go to the ball. Ha? Huwag ka na pumunta sa ball. You're not supposed to be there. Why? Because Kevin isn't the prince for you. She got it. Hindi pa rin tumitigil si Enzo sa pag-awat sa kanya na gawin ang kanyang plano. Ang totoo, nag-waiver siya noong huling nag-usap sila. Ngunit bumalik ang kanyang drive nang makatanggap ng photo message sa Viber mula kay Misty. Sa larawan ay suot nito ang sapatos na gusto niyang bilhin sa Prada. Ngunit ito ang pinalad na makakuha. Nangaasar ang babae. She could not stop now. Malaki na ang kanyang hirap upang mapansin ni Kevin. I am. Patuloy ni Enzo na nagpabilog ng bahagya sa mga mata ni Joy. What did he say? Ako ang prinsipeng nararapat para sa iyo. Sinikap niyang hindi seryosohin ang sinasabi ng lalaki, kahit mukha itong seryoso. Because you're a poor prince and I am a poor princess? Because I'm in love with you. You what? I think I'm in love with you, Joy. Hindi makapaniwala si Joy sa damdaming sumalakay sa kanyang dibdib nang sakupin ni Enzo ang kanyang mga labi. That feeling was so amazing. And then she realized that she had been longing to feel those lips for as long as she could remember. And yes, she could be in love with Enzo too. Ngunit habang ninanamnam ni Joy ang halik ng binata, ay biglang umalingaw-ngaw sa isip niya ang tinig ni Badet. Alalahanin mong may mission ka. Pag si Enzo ang pinatulan mo, wala na. Para mo na rin binigyan ng katuparan ng sumpa ng stepmother mo. Hindi mayaman si Enzo. Lalo ka lang nilang aalipustahin dahil nauwi ka lang sa isang bartender. Biglang napabitaw si Joy kay Enzo. No. Huwag kang tumakbo, Cinderella. Wala pang 12 o'clock. Hindi ikaw ang prinsipe ko. Believe it or not, I am your prince. Joy, the truth is... I'm sorry, Enzo. Sansala niya sa binata. Ayaw niyang marinig ang sinasabi nito dahil baka kapag narinig ay hindi na makayanan pang lumayo rito. I don't love you. Pagkakaila niya sa damdamin. Hindi yan ang nasa mga mata mo at hindi yan ang naramdaman ko nung hinalikan mo ako pabalik. I'm choosing Kevin. I need to get married to him. Please, don't mess up my plan. Alam mo kung gaano ka-importante sa akin to. Alam ko na intindihan mo ako, so please let me go. I'm sorry. Dahil sa matinding traffic, ay medyo nahuli si Joy sa pagdating sa dance ball. Mukhang naroon ang lahat ng mga babaeng imbitado sa napakalaking bulwagan ng function area ng garden venue na pinagdausan ng pagtitipon. Mukhang lahat sadyang nagpaganda ng husto upang mabihag ang atensyon ni Kevin. Joy tried to look her best that night. Marahil ay hindi kasimbongga ng gown ni Cinderella ang suot niyang royal blue off-shoulder evening gown. Ngunit siniguro niyang hahanga sa kanya si Kevin kapag nakita ng binata. Hindi man niya suot ang Prada shoes na hawig ng magical glass shoes ni Cinderella,
ay nadarama niyang magiging magical ang gabing yun. Siya ang kailangang piliin ni Kevin sa gabing yun. Hindi niya tinanggihan ang isang pag-ibig para lamang umuwing bigo at mauwi sa wala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Joy spent the whole night crying over a love that she had to let go. Hindi niya maaaring kalimutan na lamang ang 25 taong pinahirapan ng 3 kontrabida ang kanyang buhay. Kailangan niyang pakainin ng alikabok ang mga taong yun. Kaya kahit gaano man kasakit, kailangan niyang i-let go si Enzo. Kahit mahal niya ito, kailangan niyang kalimutan ang damdaming yun. But it was all for the best, for the two of them. Enzo deserved a woman whose life was not as complicated and miserable as hers. Yung babaeng walang emotional baggages at hindi magagawang ipagpapalit ang binata sa paghiganti. Hindi siya yon. May dumaang roving waiter na may hawak na tray na naglalaman ng cocktail drinks. Kinuha ni Joy ang isang cocktail na natitiyak na margarita ang tawag dahil isa yon sa mga natikman niyang cocktail drink noong una at huli siyang naglasing sa bar. It was delicious. Parang senso nagtimpla. Nang hanapin ng mga mata ang pinagmumula ng cocktail drinks, ay nasalubong niya ang mga mata ni Enzo na nasa likod ng mahabang mesa kung saan naroon ang mga alak. Kung ganun natuloy ang binata sa pagsisilbing bartender sa pagtitipong yun. Kitang-kita ni Joy ang lungkot sa mga mata ni Enzo habang nakatingin sa kanya. Kung mananatili siyang nakatitig sa mga matang yun, baka unti-unting malusaw ang yelong ibinalot niya sa kanyang puso nang tanggihan ang pag-ibig nito. Oh my God! Look who's here! Napatingin si Joy sa babaeng papalapit sa kanya. Kahit marahil hindi niya ito tingnan, alam niyang si Mickey ang nagmamay-ari ng tinig na yon. Nakasuot ng black sweetheart evening gown ang babae. It looked like Mickey was still in mourning. Kasama nito si Misty na nakasuot ng purple mermaid gown. Nang tapunan niya ng tingin ng paanan ng stepsister, ay nasilip niya ang Prada shoes na pinag-awayan nila. Halatang manghang-mangha ang dalawa na nakita siya sa pagtitipong yun. I don't believe this. Paano nakapasok ang isang hampas lupa sa party na to? Well, malamang nag-gay crush siya. Mickey, call the guards. Utos ni Misty sa kapatid na animo, ito ang nagpa-party. Don't waste your time, Mickey. Mahinahong wika ni Joy. I was invited. What? Exage na reaksyon ni Mickey. Fake siguro yung invitation mo. It looks authentic, Misty. Bulong ni Mickey sa kapatid. I don't believe this. Ang kapal din naman ng mukha mong sumali sa event na to. You think you could get Kevin? Hindi papatol sa isang poor girl si Kevin. And I doubt it if his parents would even allow someone like you to date their son. Hay nako, mukhang desperada na talagang maging mayaman. Pero grabe ang taas ng pangarap mo para si Kevin pa ang hangarin mo. I don't think Kevin is a fool to marry a gold digger like you. May the best girl win na lang. Maya-maya pa ay isa-isa nang isinasayaw ni Kevin ang bawat babae sa ball, habang kinakausap at kinikilala ang bawat isa. Sa tansya ni Joy ay humigit kumulang 25 kababaihan ang naroon sa ball. Halata ang matinding kilig ni na Misty at Mickey nang isayaw ng binata ng magkasunod. Siya ang huling isinayaw ni Kevin. You're lovely. Thank you, and you as well. I'm glad you came. I'm so happy to see you again. Really? Salamat. Walang maramdamang kahit ano si Joy habang magkalapit sila ni Kevin. Walang epekto sa kanyang balat ang paglalapat ng kanilang mga kamay. Wala ni isa sa mga damdaming kayang ipadama sa kanya ni Enzo. Yung bang nadarama niya sa mga oras na yon, habang kasayaw ang prinsipe na kanyang pinili. Why do I have this feeling that you are sad right now? What? What are you talking about? I'm happy. Your eyes look sad. Do they? Maybe it's the contact lenses I'm wearing right now which make my eyes look sad. But I'm happy. I'm happy that I am here. Enzo looked sad and defeated, and Joy could not stand looking at him. She did not want to waver. Kung paiiralin niya ang kanyang puso, ay baka iwan niya roon si Kevin sa mga oras na yon at takbuhin ang patungo kay Enzo. Siguro nga. Anyway, I just want you to know that you're the most interesting woman in this ball. And I think I'd like to get to know you better.
Ang ibig bang sabihin nun ay siya ang pipiliin ni Kevin sa gabing yon? Hindi makapaniwala si Joy. Mukhang nakatakda siyang magtagumpay. Siya ang pipiliin ni Kevin sa dinami-rami ng nagagandahang dilag sa dance ball na yon. Have you ever been in love, Joy? Ha? Why do you ask? I'm just curious. Yes. Tell me. Ano yung pinaka-craziest things na ginawa mo para sa love? Crazy? Well, wala pa akong ginagawang crazy for love. Baka hindi pa yung true love. Kapag makagawa ka ba ng kabaliwan ng dahil sa pag-ibig, ibig sabihin, true love na yon? Yeah, may mga taong nasusurpresa sa mga ginagawa nila. Sa sarili nila. Nakakagawa sila ng mga bagay na hindi nila alam na kaya nilang gawin ng dahil sa pag-ibig. Kaya tinatawag nilang kabaliwan yon. They forget about sense. They forget about what is right and what is wrong. They forget about everything around. Para lang makasama ang taong mahal nila. They choose happiness over sanity. Dahil nare-realize nila na it's better to be insane and happy kesa magkaroon ng isang perfectly sane but lonely. If you forget about revenge, you will find true happiness. Nag-echo sa kanyang pandinig ang tinig ni Enzo. Love. The feeling itself is craziness, isn't it? I agree. Nakakabaliw ang pag-ibig. Guguluhin nun ang utak mo. Bigla magugulat ka na lang na wala ka nang pakialam sa kahit anong bagay sa paligid mo. At ang gusto mo lang ay makasama ang taong mahal mo. Marirealize mo na hindi mo pala siya kayang mawala sa'yo. Na hindi mo pala siya kayang tigisin. At hindi mo siya kayang ipagpalit sa bagay na inakala mong pinakamahalaga para sa'yo. At wala ka nang pakialam kahit masira ang matagal mo ng pinlano para sa buhay mo. Dahil alam mo na hindi magiging totoong masaya kung hindi siyang kasama mo. Natigil siya sa pagsasalita nang magbitiw ng tingin sa kanya si Enzo at humakbang palayo. Patungo sa direksyon ng entrada ng garden venue. Mukhang aalis na ang binata. Do you mind if I do something crazy right now? What do you mean? Maintindihan mo naman diba? You know how it felt to love and be crazy? Thank you so much for being so nice to me. But I'm sorry, I have to leave. Enzo! Hinihingal na tawag ni Joy sa lalaki. Joy? Where are your shoes? Tila naguguluhang tanong ni Enzo. Did you chase after me? Did you leave Kevin at the dance floor? Tumango si Joy. Why did you do that? Why did you run away? Did you get scared that he might not pick you? He's going to choose you tonight. I assure you of that. But I'm not choosing him. I choose true happiness. I choose you. I don't care about everything around anymore. All I care about is you and your love. Are you saying that you're ditching your plan of revenge now? Yes, wala na akong pakialam kahit habang buhay akong pagtawanan at laitin ng dalawang bruhita kong stepsister sa loob. Wala na akong pakialam kahit magpa-party pa sa sobrang tuwang stepmom kong Bruhilda dahil pakiramdam niya natupad ang sumpa niya sa akin. Wala na akong pakialam sa kanila. Ang alam ko lang, hindi ko kaya mawala ka sa akin. But I don't think her curse would happen anyway. Hindi ka man mayaman pero hindi ka naman kasing hirap ng daga, di ba? At higit sa lahat, hindi totoong hindi ako magiging masaya habang buhay. Dahil ikaw mismo ang happiness ko. My true happiness. I love you. And I love you. Nang magbitiw sila ay napatingin si Joy sa pinaglabasan niya sa pagtitipon. Medyo malayo yun mula sa kinatatayuan nila ni Enzo sa parking lot. Ngunit natanaw niya si Kevin na hawak ang isa niyang sapatos habang nakatanaw sa kanila ni Enzo. Kinikilig si Joy habang hawak ni Enzo ang kanyang kamay at naglalakad sila sa sidewalk patungo sa isang cafe na nagsaserve ng breakfast. They jog for an hour together. Mukhang napunan ni Enzo ang kakaibang ngiti niya kaya tinapunan nito ng tingin ang kamay nilang magka-intertwined. Do you remember when we were walking like this and I held your hand? Yes. Sinadya mo ba yun? Yes, I did. Sinadya ko rin hindi bumitaw agad. Really? When did you start liking me?
Siguro noong nahalikan kita sa gilid ng lips mo na hindi ko naman talaga sinasadya. Kunwari ka pa. Hindi ko talaga sinasadya yun, no? Eh ikaw, kailan mo ako sinimulang magustuhan? When I first saw you, I think. While you were trying to fix your wonder. Sira ulo ka. I told myself, ano ginagawa ng babaeng to? Sa public pa talaga. Baliw ka? Natigil siya sa pagtawa nang itinaas ni Enzo ang kamay niya at dampian ng halik ang likod ng kanyang palad. Habang nag-aalmusal sila sa isang breakfast cafe, napatingin si Joy sa kabilang mesa. Naroon ang isang may edad ng lalaki. Isang babae na tansya niya ay mas matanda lang sa kanya ng konti at isang lalaking mukhang nasa early 20s. Mukhang mag-aama ang tatlo, nagbibiruan at nagtatawanan. Bigla niyang naramdaman ang pangungulila. I miss my father. Do you ever wonder where your real father is? I do, pero walang clue kung sino siya. Hindi kilala ni Dad. Ni isa sa pamilya ako mag-anak ng mami ko. Kaya walang makakapagturo kung sinong posibleng tatay ko. Hindi ko na siya mahahanap pa. Your adoptive father had money. Bakit hindi niya ipinahanap ang mga kamag-anak mo? Through private detective? Maybe he did. Pero siguro, yung detective nag-failed na hanapin yung mga kamag-anak ko. Or maybe somehow, he didn't want to let go of you. Minahal niya ako bilang anak. Yun ang pinakamagandang iniwan niya sa akin. Ang pagmamahal niya na nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Ang mga masasayang alaala. Mas mahalaga yun kaysa kayamanang iniwan niya sa akin na ipinamagay ko sa mag-iina niya. You really don't want to be rich? Hindi naman sa ayaw, pero hindi yun ang pinakamahalaga para sa akin. Masaya ako even if I am not rich. Let's go out tonight. We have something important to talk about. Ano yun? Ba't hindi pa ngayon? Kailangan ko ng private place than this. Tatanungin sana ni Joy kung tungkol saan ang importanteng pag-uusapan nila. Ngunit nakalimutan na niyang magtanong nang mapatingin sa nakabuklat na dyaryong hawak ng isang matandang lalaki sa kabilang mesa. Naroon ang larawan ni Kevin na halos pumuno sa 1/4 na pahina. Sa larawan ay hawak ng lalaki ang sapatos niya at sa itaas nun ay nakasulat ang A Modern Cinderella Story with a Twist. Lumipad ang tingin ni Joy sa newspaper stand. Ang alam niya ay libre lamang yun kung doon babasahin. Dali-dali siyang tumayo para kumuha ng isang kopya ng dyaryo at nang bumalik sa upuan, kaagad yung binuklat sa lifestyle section. Nakibasa rin si Enzo sa article. Nalaman ni Joy sa nakasulat nang bumalik si Kevin mula sa paghabol sa kanya. Sinabi ng lalaki na ang babaeng tumakbo ay may-ari ng sapatos na hawak nito. Yun ang pipiliin sana ng lalaki sa ball. Ngunit dahil tumakbo siya ay walang pinili si Kevin sa natitirang mga babae. Nakadama si Joy ng guilt. Gayunman ay alam niyang nauunawa ni Kevin ang ginawa niyang pagtakbo. Besides, interesado pa lang naman sa kanya ang heredero. Madali lamang siyang makakalimutan ni Kevin dahil wala pa naman silang gaanong pinagsamahan. Nakita ng mga stepsisters mo kung paano ka hinabol ni Kevin nung gabing yun. Napatingin si Joy kay Enzo. Alam din marahil ni na Mickey at Misty na siya ang dapat na pipiliin ni Kevin sa gabing yun kung hindi siya tumakbo. Mukhang kahit paano nakapaghiganti na siya sa magkapatid. I don't really care about them anymore. Masaya ako kahit hindi man ako ang pinili ni Kevin kagabi. Siguro iniisip ng iba na wala ka sa tamang pag-iisip dahil hinayaan mo yung chance na makapag-asawa ng bilyonaryo para lang sa isang bartender. Well, I choose love. And if it's craziness, then I want to be crazy for the rest of my life. Enzo looked moved by what she said. Excuse me. Tumingin si Joy sa pinagmulan ng tinig. Isang babae na nasa tingin niya ay kasing edad ni Enzo. Ang natagpuan niyang nakatayo sa tabi ng kanilang mesa. Nakatingin ang babaeng may light brown hair kay Enzo. Are you by any chance Victor Thompson? Tanong ng foreigner kay Enzo. Umiling si Enzo. Hindi ako yun. What? Kunot na ang tanong ng dayuhan. He means no.
No? Gagad ng dayuhan na nang marinig ni Joy ang accent ng no ay napag-alaman niyang isa ring Australian. No. Ulit ni Joy. He's not Victor Thompson. He's my boyfriend. Oh, I thought he looked like Victor. I'm sorry. Alam ko yung ganyang style eh. Crush ka nun. Gusto lang niyang magpapansin sa'yo kaya kunwari may kamukha ka. Parang pick-up line lang yan nung lalaki pumorma sa akin dati. Miss, you look familiar. You look like my future girlfriend. Kaya sinabi ko na agad na boyfriend kita. Baka kasi pick-up line na ang susunod niyang sabihin. Don't worry, kahit anong pick-up line pang sabihin niya, hindi naman ako madadala because I'm all yours. Bit-bit ang supot ng ulam na binili sa isang restaurant ay nagtungo si Joy sa bahay na inuupahan ni Enzo. Ang usapan nila ng binata ay pupuntahan siya nito sa kaniyang bahay ng 6:00 ng gabi upang pag-usapan ang sinabi nito kanina na importanteng bagay. Kaya lamang ay naisipan niya na siya na lang ang pupunta sa bahay ng binata dahil nasa labas na rin naman siya ng hapong yun. Galing siya kay Badet. Pagkatapos nilang mag-jogging at mag-almusal ni Enzo kanina, umuwi lang sandali si Joy upang maligo at pagkatapos ay pumunta kaagad siya sa kaibigan dahil hindi siya nakapaghintay na ikwento rito ang naging twist sa kanyang fairy tale. Bukas ang maliit na gate ng bahay kaya tumuloy na si Joy sa pagpasok sa makipot na bakuran. Kakatok na sana siya ngunit hindi niya naituloy nang marinig niya na nagsasalita si Enzo. Mukhang may kasama sa loob ang lalaki. Naglalagos ang tinig nito sa nakabukas na jealousy window. What the? Are you telling me that did it on purpose? Sinabi mo lang sa akin na pipiliin mo siya kagabi para tarantahin ako? Actually, you're right. What's that, Kevin? Alam ni Joy na magkakilala ang dalawang lalaki dahil palagi nag-uusap ang mga ito sa bar. Ngunit hindi nabanggit ni Enzo sa kanya na ganun kalapit ang dalawa para puntahan ni Kevin si Enzo sa bahay ng huli. At bakit ganun makipag-usap si Enzo kay Kevin? And wait a minute, were they talking about her? Matagal ko nang napansin na attracted ka sa kanya, pero parang ayaw mo lang tanggapin sa sarili mo at ayaw mo ring aminin sa akin. Pakiramdam ko gusto mo siyang makasama kaya nag-offer ka ng help sa kanya para maakit niya ako. And your scheme to make her fall in love with you? To see if she chooses love over money. Alam ko namang excuse mo lang yun para mapalapit sa kanya. So nung ginising mo ako ng tawag ng gabing yun, para lang sabihin na huwag ko siyang piliin. Sinabi ko na interesado ako sa kanya at siya pa rin ang pipiliin ko sa ball gaya ng nauna mong plano para ma-realize mo kung ano talagang nararamdaman mo para sa kanya. In-expect ko na magtatapat ka sa kanya ng feelings the next day para pigilin siya sa pag-attend sa ball. But she showed up last night. Dalawang dahilan lang ang naisip ko. Nag-confess ka how you really felt about her. Or tinanggihan niya yung feelings mo. Habang kasayaw ko siya kagabi, napansin ko na malungkot siya. Na parang hindi talaga niya gusto na nandun siya. Napansin ko rin na tingin siya ng tingin sa'yo. You were locking gazes with each other every time we switch places as we dance. I felt like she wanted to run to you, but was only trying not to. Kaya nalaman kong may feeling siya para sa'yo, pero pinipigilan niya lang dahil kailangan niyang tuparin ang plano niyang paghihiganti sa mga taong umapis sa kanya. So I tried to use a little psychology, and it worked. She ran away to chase after you. She chose love over money, or rather revenge. Napahigpit ang pagkakahawak ni Joy sa supot sa pagkamangha sa mga narinig. Clever are you? Ani Enzo, marahang tumawa si Kevin. Pero totoo bang gusto mo talaga si Joy? Well, she's a very attractive woman. Interesting personality. But you know, I'm still in love with my ex. Kung siguro hindi na ako in love sa ex ko, malamang magkagusto ako kay Joy. My mom was very disappointed with what happened at the ball dahil wala ako napili. Anyway, when are you coming back to Australia? Shouldn't you be there a week ago? 1 month lang ang bakasyon mo, di ba? I requested another week. My dad freaked out, but I had to stay. I'm going back tomorrow. Paano nga pala si Joy kapag bumalik ka na sa Australia bukas? Is she coming with you? Oh, wait. Does she know
already who you really are? Not yet. I'm supposed to tell her tonight. Actually, I'm about to leave. Pupunta ako sa bahay niya. Doon ko aminin sa kanyang lahat. Sa tingin mo ba matatanggap agad ni Joy lahat ng iko-confess mo? Sa tingin mo, hindi siya magagalit sa'yo kapag nalaman niya na magkaibigan tayo at binalak mo siyang turuan ng leksyon nung naniniwala ka pa na gold digger siya? Buti na lang pala at nalaman mo kung bakit gusto niya akong mapangasawa. Kundi ang saklap ng nangyari sa kanya. I'm relieved myself. Actually, dahil hindi ko na siya nasaktan pa. But hey, Joy is lucky, isn't she? Cause little does she know, mas mayaman pa sa lalaking give up niya ang pinili niya. She is indeed a Cinderella. Good luck, Victor. Sana, hindi siya magalit sa'yo kapag narinig niya na yung mga confessions mo. Although, I doubt that. Victor? Gagad ni Joy sa isip. Victor Thompson. Tuluyan na niyang nabitawan ang supot na hawak sa pagkabigla. Kanina out of curiosity ay hinanap niya sa Google gamit ang internet sa kanyang cellphone ang pangalang binanggit ng Australianang tumawag ng pansin ni Enzo habang nag-aalmusal sila ng binata. Nagbabaka sakali siyang may Facebook ang Victor Thompson na sinabi ng babae. Gusto niyang makita ang larawan ng lalaki upang matingnan kung talagang kamukha ni Enzo ang lalaking ito. Walang Facebook si Victor Thompson, ngunit searchable ito sa Google. At namangha si Joy. Hindi lang dahil kamukha nga ni Enzo ang lalaki at ang kulay lamang ng buhok ang naiba, kundi dahil ang Victor Thompson na yon ay nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa Australia. He was also the CEO of the biggest distillery in the same country. Hindi man lang naisip ni Joy na ang Victor na yon ay mismong si Enzo dahil imposibleng maging isang bartender ang isang heredero. Isa pa ay hindi pumasok sa isip niya na maaari siyang lokohin ng taong noong una pa lamang ay lubos na niyang pinagkatiwalaan. Enzo fooled her. Hindi makapaniwala si Joy. Kevin was his friend all along, kaya pala maraming alam si Enzo tungkol kay Kevin. Hindi niya alam kung paano naging bartender ang isang heredero, ngunit base sa mga nabanggit ni Kevin, nag-alok si Enzo na tulungan siya kahit inakala nitong isa siyang gold digger dahil gusto niyang turuan ng leksyon ng binata. Kung hindi nalaman ni Enzo ang istorya ng kanyang buhay, napakasaklap pala ng kalalabasan niya. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Joy. Kung ganun palang nangyari, nadoble ang kamiserablihan ng buhay niya. Hindi makapaniwala si Joy na nakaya siyang paglaruan ni Enzo ng ganun nung una. Hindi niya matanggap na ito pala ang nakatakdang magpatupad ng curse sa kanya na madrasta. Kung hindi lang nag-backfire kay Enzo ang scheme na ginawa na ma-inlove sa kanya. Nang bumukas ang pinto ay nasaksihan ni Joy kung paanong kapwa na shock sina Kevin at Enzo nang makita siyang nakatayo sa labas ng pinto. Alam mo, kung binilang ko ang buntong hininga mo mula pa kanina, habang nakaimo ka dyan sa bintana, malamang nasa mga 100 na lahat. Muling bumuntong hininga si Joy at hindi pinansin ang sinabi ni Badette. Miss ko na siya, Badette. It had been a week since Victor went back to Australia. Noong araw na narinig ni Joy ang pag-uusap ni na Kevin at Victor, hindi niya naiwasan ang maghinanakit sa huli. She walked away from him. Kung di ka pa naman kasi hangal, bakit mo siya tinaboy? Mahal ka naman niya. Hindi ako makapaniwala. Itinaboy mo ang nag-iisang heredero ng pinakamayamang tao sa Australia. Ikaw na, te. Ang naisip ko kasi ng mga time na yon, yung what ifs. Yung kinahinatnan ng buhay ko kung hindi na in love sa akin si Enzo. Hindi niya naisip kung gaano kasakit kung sakali, kung ano kahihinatnan ng buhay ko. Ang akala nga kasi gold digger ka. Saka nagsorry naman yung tao Inamin niya ang kasalanan niya. Ibinalik ni Joy ang tingin sa labas ng bintana at muli ay inalala ang naging huli nilang pag-uusap ni Enzo. I was wrong, baby. I shouldn't have done that. Nung nakilala kita, I was instantly attracted to you. That it frustrated me when I found out you were a gold digger. But when I learned about the real reason behind your scheme, I told Kevin to put an end to our plan. Narinig mo naman siguro sa conversation namin na may sarili din siyang plan after that.
Kasama sa plano mo ang subukan akong paibigin para tingnan kung pipiliin ko ang pag-ibig kaysa sa pera, di ba? Mahinahon ngunit puno ng pagdaramdam na wika ni Joy. Kung pipiliin ko ang isang bartender kaysa sa isang billionaire? Yes, I did that. Dahil gusto kong malaman na hindi ka naman ganun kasama. Gusto kong makita yung kabutihan sa puso mo. Because somehow, I was wishing you weren't really a bad person. And what if you didn't fall in love with me? Paano kung hanggang sa physical attraction lang pala na hindi seryosong feelings ang kaya mong maramdaman sa akin? Ganun na lang yun. But I fell in love with you. That is not the question. I'm sorry, baby. Alam kong hindi ko dapat ginawa yun. I regretted it the moment I learned that you were not a gold digger. The truth is, I had a bad experience with a gold digger before. Kaya naisipan kitang turuan ng leksyon para malaman mong mali ang ginagawa mo. I didn't know you had another reason why you were doing that. I didn't know who you really are. Precisely, you don't know me. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. And yet, you just went on sabotaging my plan. Hindi mo inisip kung ano nakatakdang mangyari sa akin kapag nasira ang plano ko. I know, and I'm very sorry. But it didn't happen. I didn't let it happen. You know what really did happen? Nag-backfire sa'yo ang ginawa mo sa akin. You fell in love with me. You fell in love with a poor orphan girl with a miserable life whom you probably wouldn't dream of falling in love with. Joy. I should go. Enzo, Victor, whoever you are, I love you and you love me. That is all that matters, right? I don't know who you really are. I can possibly love someone I barely know. Oo na, Badet. Naging saradong isip ko. Dahil nabigla ako, nasaktan, na-disappoint, nalungkot sa what ifs. Ang totoo niya, naiintindihan naman kita eh. Hindi madaling basta na lang tanggapin ang lahat ng nalaman mo. Bumagsak lahat sa harap mo, lahat ng revelations. Nakaka-overwhelm yun. Hindi mo agad yun basta-basta matatanggap. Miski ako kung nasa sitwasyon mo, baka ganyan din ang gawin ko. Baka nga mas OA pa dyan ang gawin ko. Bahagya siyang ngumiti. Pero ngayong nakalipas ng ilang araw, na-realize ko na hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko dapat sinabi na hindi ako sure kung mahal ko talaga siya. Tama ka, Badet? Ang eng-eng ko nga eh. Pinakawala ko yung taong mahal ko. At sa ginawa kong to, na-realize ko na ako mismo ang tumupad sa curse ng tita ko. Mukhang hindi na ako magiging masaya habang buhay dahil habang buhay kong sisisihin ang sarili ko na pinakawalan ko si Victor. Ang OA mo, habang buhay agad? May chance pa naman eh. Hanapin mo ang Facebook ni Victor at i-PM mo siya. Mag-sorry ka. Bawiin mo ang sinabi mo. Sabihin mong mahal mo talaga siya. Wala siyang Facebook. Twitter, Instagram? Wala rin. Wala siya kahit anong social media account? Si Kevin, nasubukan mo na bang tanungin siya tungkol sa contact number ni Victor sa Australia? Nahihiya akong hanapin si Kevin. Alam niyang binalak ko siyang gamitin para sa paghihiganti ko. At least, hindi mo naman siya binalak na kwartahan. Sinabi naman siguro sa kanya ni Victor na wala kang balak na saktan siya. Sa katunayan, binalak mo pa nga maging mabuting asawa dun sa tao kung sakaling pinakasalan ka. Nagliwanag ang mukha ni Badet. Puntahan mo si Kevin sa bar na lagi niya pinupuntahan. Tiyempuhan mo siya. Baka hindi na siya pumupunta ron kasi wala na ron si Victor. Nagpupunta pa rin siya ron. 3 days ago, nakita siya ron ng isang kakilala ko. Pumunta ka mamayang gabi. Hindi makapaniwala si Joy na naroon uli siya sa bar na yun. Ngunit sa pagkakataong yun, ay hindi na niya suot ang suot dati. Sa pagkakataong yun ay wala na siyang balak na akitin si Kevin. Kailangan lamang niyang makausap ang lalaki upang tanungin kung paano niya makakontak si Victor. Wala si Kevin sa isa man sa stools na nasa harap ng bar counter. Inilibot niya ang tingin sa paligid sa pag-asam na baka naroon lamang ang lalaki sa isa sa mga mesang naroon. Umupo siya sa isa sa mga stools sa harap ng bar counter at nginitian siya ng bartender na bumati sa kanya. Naalala niya pa ang sinabi ni Victor noon nung una siyang makita. Wala sa loob na napahawak si Joy sa dibdib na para bang kayang damhin ng kanyang palad ang sakit na nadarama niya roon. Miss,
Untag sa kanya ng bartender na medyo maitim ang balat. Yes? Do you want something to drink? Yes, give me a purple passion punch. Dahil may nagsabi sa akin na nakakagaan yun ng dibdib. Okay ma'am, just a minute. Muling inilibot ni Joy ang tingin sa paligid at napabuntong hininga nang hindi pa rin makita si Kevin. Lumipas ang 20 minuto, ngunit wala pa rin ito. Nakita mo na bang dumating si Kevin? Si Sir Kevin, hindi pa po. Usually kapag pumupunta siya, kanina pa sana siya nandito. I see. Salamat. 1 Manhattan on the rocks, please. Victor? Sambit niya sa isip. Nang bumaling sa kanyang lalaki, ay walang bakas na nasorpresa ito nang makita siya. Ngumiti pa ng bahagya. God, she missed him so much. Did you come here for Kevin again? Yes, but not for the same reason as the first time I came here. What's the reason this time? I wanted to ask him. I wanted to ask him how you were and how I can contact you. Why? Well, I wanted to say I'm sorry and to say that I didn't mean what I said when we last talked. Tama ka naman eh. You don't really know me, not even my real name. Paano ka nga naman may in love sa isang taong hindi mo naman talaga kilala ang tunay na pagkatao? I don't know the answer to that. Only the heart knows. My heart knows I want to kiss you. And my heart knows I'm waiting for that kiss. By the way, I'm Victor Thompson. 3/4 OC, 1/4 Filipino. CEO of Thompson Distillery in Australia. Only child of Mr. Dave and Sally Thompson. And if you come with me tonight, I'll tell you more about myself. Humagihik si Joy at nagpatangay kay Victor palabas ng bar. I left for Australia, but I knew I would come back. Naisip ko lang na kailangan mo lang ng time to think things through. Alam ko na bigla ka't nasaktan, kaya hinayaan kita mag-isip. But I miss you. Natakot ako na baka hindi ka na bumalik. Natakot din ako na kapag bumalik ako, sabihin mo nang hindi mo na talaga ako mahal. Buti na lang nang pumunta ako sa bahay mo, naabutan ko ron ng friend mong si Badette. She told me you were here to search for Kevin. Para tanungin yung contact ko. Kung may imagine mo lang kung gaano ako kasaya nang nag-drive ako papunta dito para makita ka. Nagsimula nang magkwento si Victor tungkol sa sarili at sa buhay nito sa Australia. Habang naglalakad sila nang magkahawak ang mga kamay patungo sa parking lot ng bar. Ngunit sinansala niya ang binata. Teka, hindi mo pa nasasabi sa akin kung bakit ka nagpanggap na isang bartender. Dahil gusto ko makahanap na isang babae na mamahalin ako hindi dahil sa pera ko, kundi dahil mahal niya ako. Looks like you've found one. Yeah, and I'm taking her to my castle. Sumama ka sa akin sa Australia. And let's live happily ever after. Cinderella. She smiled happily. Yes, my Prince Charming. At dito na po nagtatapos ang fairy tale love story ni Joy at Victor Thompson. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta ng istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Thank you and God bless you all.